yung ate mo bigla na lang magdedesisyon at mag-aaya na pumunta sa tabing dagat. Siyempre sasama ako dyan mga ka-Joyski. Kasi mas maganda naman talaga yung biglaang aya kaysa may plano-plano pang nalalaman tas di naman matutuloy. Uy, hugot! So yun guys, nagpunta kami sa Sitio Dungon kasi mas libre lahat ang daan doon, ang entrance. Walang entrance fee. Di katulad kasi dito sa Tayamaan proper, halos lahat ng daan may entrance fee na, may parking fee pa. So ayun guys, nakarating kami sa tabing dagat dito sa may Sitio Dungon. Siyempre dala ko ang thermos, ang mga iba pang mga kagamitan na kung ano nalang pinaglalagay kasi nga bigla ang aya. Siyempre ayun, sabi ng ate ko doon daw kasi bakit naman nga malayo ako. Kasi gusto ko umupo sa may bato. So ayun guys, nagpe-prepare na sila para magkape. Ako syempre, kakanin lang yung kakainin ko kasi nagkakaiba ako sa kape. So nagsimula nang magkape yung aking pamangkin, ay maggatas. Ito ng ate ko, nagbubuklat na. Ang ate ko talaga, pag niyaya mo yan, lalo't biglaan, tapos gustong-gusto niya pupuntahan. Pupunta at pupunta yan. Kaya masarap din kasama yan kasi go to the flow yan eh. Uy, sip-sip! So ito guys, dahil nakakita ang inyong ka-Joyski na naman ng dagat, tapos kita ko pa low tide. So magta-try tayong maghanap guys ng, kung tabagin sa amin ay ano, kasikad guys. Kaya sihi. Masarap yon ilagyan ng luya. Yun na, nakisali pa yung mga manok. Tumitilaok. So ito guys, sakbang-hakbang tayo. Baka makakita tayo sa bandang yula yung parte ng dagat na to. So tiyaga-tiyaga lang guys. Sa totoo lang, pag naghahanap dapat ng sihi, kailangan matyaga ka kasi masakit yan sa bewang. Pwede Sa nga! mata lalo kung mataas-taas pa ang tubig. So nakakita ako guys. Pero ang laman niya ay umang, pamain lang namin sa kawil yun guys. Then nakakita din ako guys yung nilalaro ko ng bata. Ang tawag namin dyan, ibaboy-babuyan. Then ayan na guys, pagpunta ko dun sa sa buhangin, ayan na, nagsisimula na silang magkape. Nagpipiknik din naman ang pamilya eh. Puto, suman, espasol, yan ang mga kakaning daladala namin guys. Binili namin yan sa Tayamaan proper. Shout out nga pala sa mga nagtitinda at gumagawa ng mga kakanin. Ang sarap talaga nilang gumawa guys. Kaya tuwing uuwi ako ng Tayamaan, halos nabili ako tuwing umaga. Pwede So, nga! guys, yung anak ko, hindi na talaga pinakawalan yung alimangong maliit. Talagang hinuli. Then ito na guys, pauwi na kami. Shout out po sa may-ari, makikiraan po kami. Lalo po dun sa aso, ang bantay nila. O, diba dito guys, libre ang daan. Then nakita ko yung lutuan, nalala ko yung lola ko na nilalutuan nila nung buhay pa sila. Then napadaan nga pala kami guys dito sa, syempre sa mura ang mga tindang isda. At dahil gustong magsigang ng aking sisterette, ayun, tumingin sila ng pwedeng isigang na masarap na isda. Nakakita naman kami guys ng 2 tapas. Then ito nga pala guys yung daan sa may Sitio Dungon na halos laging nasisira yung daan. Oh, no! Ang ganda sana ng paligid guys oh. Pero yung pinakadaan niya, yung simentado is lagi na lang nasisira lalo na kung tuwing nabulol na. yun nga guys, seryoso. Yung daan kasi tuwing umaalo ng malakas or bumabaha, nasisira talaga yung daan. Hindi na yun naayos guys. Sana may makapansin pong mga nakapwesto sa gobyerno na pagtuunan po ng pansin yung daan na yun kasi nahihirapan po ang mga taga Sitio Dungon. Then ito na guys, magkukusina tayo ng isda. Ito nga pala yung tapas. Sa inyo guys, ano ang tawag sa isdang yan? Paki-comment naman sa comment section kung ano ang tawag sa inyo ng isdang yan. So ito guys, magsimula na ako magkusi. So yun guys, dahil nalobat yung cellphone ko,
Hindi ko na napakita yung pagluluto ko ng sinigang at saka ng pritong tapas. Napaka-fresh talaga guys. Bagong bago. So dahil nagutom na ako guys, kumain na ako. Kain tayo guys. Salamat po sa inyong patuloy na panonood. God bless!